Hello, good morning mga kabady, mga kapatid. Welcome sa aking vlog. Ngayon mga kabady, mga kapatid, for the first time ay may mayroon tayong sisilipin sa maywagan nating red book mga kabady, mga kapatid, or scanner mga kabady, mga kapatid. Yung isang Changyang mga kabady, mga kapatid, Changyang Univ 2023 model mga kabady, mga kapatid. Yan ang sisilipin natin sa maywagan natin rin mga kabady, mga kapatid. Actually wala namang nag-highlight sa cluster panel niya mga kabady, mga kapatid. Kung napapansin nyo yan, yan, yan. Walang nag-highlight na or no check engine or warning lights, wala. So silipin lang natin sa maywagan nating red book mga kabady, mga kapatid, or scanner mga kabady, mga kapatid, kung anong code na mayroon. So bago natin sisilipin mga kabady, mga kapatid, ay gusto kong i-discuss sa inyo or i-discuss o sabihin o paano ang proseso nitong paggamit ng scanner mga kabady, mga kapatid, lalo na sa mga baguhan, lalo na sa mga baguhan o sa baguhan ng scanner na hinawakan nila o hahawakan nila. So itong sa akin mga kabady, mga kapatid, at ito Lance ito mga kabady, mga kapatid. Ito siya Lance, ito siya Bluetooth type. So ang iba naman cable cord type mga kabady, mga kapatid. So yung cable cord type mga kabady, mga kapatid, hindi na nangangailangan ng internet yung mga kabady, mga kapatid. Kasi sa unit na mismo kumukuha ng power yung mga kabady, mga kapatid, yung signal niya. Ito sa akin mga kabady, mga kapatid, ito Bluetooth type. Ito siya, yan, ito siya Bluetooth type. So normally yung sinasaksakan ng Bluetooth type mga kabady, mga kapatid, yung tinatawag ng OBD port, normally tatlong type ang kung saan nakalagay yung OBD port mga kabady, mga kapatid. Minsan dito, actually dito yan sa ilalim ng steering wheel mga kabady, mga kapatid. Dito yan, yan sa ilalim yan dito. So tatlong type, minsan dito sa gilid, sa right side, dito sa gitna, dito sa gilid sa left side. So yung mga kagaya ng Ford, yung mga American car mga kabady, mga kapatid, dito yan sa gilid, dito yan. Iba naman dito sa gitna. Ang kagaya ng ibang ito kamukha nito, yung Changyang nito mga kabady, mga kapatid, dito sa gitna. So tara, ating isaksak mga kabady, mga kapatid. Kung makikita nyo mga kabady, dito ko nakikita nyo yung mga kabady, nakikita nyo yung kamay ko, ito yan, ito yan, ito. So tara sisilipin natin as maywagan natin red book mga kabady. Ito na, ito siya. So gusto kong balikan kung paano ang process ito pag inopen yung scanner ng mga kabady, mga kapatid. Puntahan nyo sa
intelligent diagnose. So ito may proseso lang. Kung gusto nyo naman na pumunta kagad kayo sa unit na nandoon na yan, Toyota, lahat ng unit nga, Toyota or anong unit nandoon, dito pa lang kayo pumunta sa local diagnosis. Hindi ko lang alam kung sa ibang scanner mga kabady mga kapatid na mayroon dito, pero I'm sure mayroon yan sila ganito din sa mga kabady mga kapatid. Kaya ito sa intelligent diagnosis, dito tayo mag-start para makita nyo yan. Sa susunod kong gagawin mga kabady mga kapatid, doon tayo naman pupunta sa buong system mga kabady mga kapatid, buong system ng unit mga kabady mga kapatid dito. So sa ganun na hindi na Alaikum salam. So Changyang ito mga kabady mga kapatid, ito punta tayo sa Changyang. Yan. So ito, yan. Nandiyan na yung unit mga kabady mga kapatid. Make vehicle information year, make Changyang model, engine model, engine yan, chassis number mga kabady mga kapatid. Diretso na tayo sa diagnostic mga kabady mga kapatid, okay? Hintay lang natin mag-loading mga kabady mga kapatid. Yan na yung mga kabady mga kapatid. Ito na yung unit yung mga kabady mga kapatid. Yung sinisilip natin o in-scan natin mga kabady mga kapatid. Ito na siya, yung sasakyan na to mga kabady mga kapatid. So Changyang passenger car mga kabady mga kapatid. Kaya kung tinatanong ng diagnostic mga kabady mga kapatid scanner natin mga kapatid kung fuel vehicle or energy vehicle, ang ibig sabihin ng yung energy vehicle, yung electric energy vehicle mga kabady mga kapatid, yung hybrid mga kabady mga kapatid, yung ang ibig sabihin ng new energy vehicle. So kaya hindi man ito hybrid mga kabady mga kapatid, fuel siya. So dito tayo pumunta sa fuel vehicle. So ngayon nandito yung mga kabady mga kapatid, nandito na yung unit niya. Ito unit is Univ. Ito Unity CS85 yan. Kasi itong unit na ito mga kabady mga kapatid, Univ, dito tayo pumunta sa Univ. So kung ano yung kung 2.0 mga kabady mga kapatid, yan 2.0 mga kabady. So dalawa ang pagpipilian nyo mga kabady, health and reports and system na selection. Basta idadiagnose natin mga kabady mga kapatid kung anong sintomas mayroon mga kabady mga. So dito tayo sa health report. So okay lang natin mga kabady. Ayan, hintay lang natin na naglo-loading mga kapatid. Hintay natin mag 100% mga kabady mga kapatid. Okay? So kung yan nakikita nyo kagad mga kabady mga kapatid nung may kulay red, ibig sabihin yan code yan. Yung nakikita nyo pero kulay green, ibig sabihin normal yan, walang okay yan. So hintay lang natin mga kabady mga kapatid mag 100% mga kabady mga kapatid. Okay. So ito ngayon yung mga kabady, kung napapansin nyo niya mga kabady, yung kulay red, ibig sabihin code yan, sintomas yan. So ito, yan, sa UNC UD 8-NA15 mayroon siyang 5 code mga kabady yan, nakipapansin nyo 1, 2, 3, 4, 5 yan mga code yan mga kabady okay. So ganun din dito yung mga kabady mga kapatid sa ACM Shift Actuator Control Module mga kabady mga kapatid, meron 7 na code. So yan. So ngayon kung ito ganun yan mga kabady mga kapatid sa EPS Electronic Power Steering mga kabady, meron isa. Ito yan siya.
sinasabi sa code na APS abnormal power off. Ayan. So ito lahat-lahat na yan mga kabady mga kapatid, yan ang ibig sabihin yan. So ngayon kung gusto nyo namang i-clarify kung ano itong code na to, pwede nyong pwede kanyo pumunta sa Google mga kabady mga kapatid. Makikita nyo yung code na yan kung anong parts ang possible cause na mga kabady mga kapatid. Okay? So hindi ko na i-open yung mga kabady kasi matagal na process, pero binibigyan ko lang kayo ng idea mga kabady kung paano at kung anong gagawin niya. So yun lang mga kabady mga kapatid. I-try lang natin i-clear mga kabady mga kapatid. Kung ma-clear siya, ibig sabihin ma-clear, maging normal siya. Sa kapag hindi siya ma-clear mga kabady mga kapatid, ibig sabihin malala yung code niya, yung sira niya. So yun naman ang ating resolbahin. Okay? So yan, ito kamukha nito mga kabady mga kapatid. Yan, ito sa integrated reversing radar. Yan, ito yan, sensor mga kabady mga kapatid, sensor. Yan, sensor. Okay lang yan sensor mga kabady kasi ito tinanggal natin yung sensor sa harapan at saka sa likuran. Kanina gumana na. So gumana na, tinanggal lang natin kasi ipapakompleto na natin mga kabady mga kapatid. So ngayon, kanina napapansin nyo yung mga kabady maraming code. So ngayon sa UMC 5 code na lang mga kabady mga kapatid. Tapos ito sa integrated reversing radar mga kabady mga kapatid, 4 na lang. So hindi problema yan mga kapatid. Pag binalik natin yung sensor mga kabady mga kapatid, makiklear na yan yung code na yan mga kabady mga kapatid. So ito naman sa isa, ito sa body domain controller BDC. Ito sa headlight ito mga kabady mga kapatid. So ibig sabihin ito din hindi problema yan kasi tanggal yung headlight niya mga kabady mga kapatid. So pag fix ng headlight, possible na ma-clear na kagad ang code nito mga kabady na to, itong isa na to, or kailangan din natin i-clear mga kabady mga kapatid. So yun lang, hintayin natin na ma-completion ang lahat bago natin i-final. Okay? So yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Sana ay huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and share. Lalo na pindutin niyo ang notification bell at sa ganun na updated kayo sa aking mga video na aking i-upload. Okay? Yun lang. Bye-bye.